Kabanata 3821. Habang gumagalaw ang kanyang isip, nagsagawa siya ng elemental inversion. Ang 5 dakilang daan kasama ang elemental inversion ay bumuo ng mas mahiwagang panuntunan. Ang panuntunang ito ay nagpalakas sa mga sundalo, at halos hindi nila nalabanan ang mga pag-atake ng nakapalibot na macrocosm ancestral gods. Hahaha. Kainin mo ta, 49. Sa pagkakataong iyon, lumakas ang tawa. Lumingon si James at nakita niyang si Kallinikos, ang Panginoon ng Ninth Universe, ang tumatawa. Kallinikos ay ilang lungsod ang layo mula sa kanya. Gayunpaman, isang sundalo ang lumitaw sa lungsod na kanyang kinaroroonan. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay at naglalabas ng walang katulad na aura, ang sundalo ay sumugod pasulong. Sa isang iglap, siya ay nasa susunod na lungsod at nawasak ito sa isang segundo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa susunod na lungsod. Nang makita ito, nakaramdam si James ng lamig sa kanyang gulugod. Pinagmasdan niyang mabuti ang sundalo. Sa sandaling iyon, nakapasok na siya sa ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Lumakas ang kanyang aura, na pagkatapos ay napalitan ng mga misteryosong inscription. Pagkatapos, ang mga inscripsyong ito ay naging mga sundalo at lumitaw sa labas ng kanyang lungsod. Sa pagpasok sa Omniscience Path, nagawa na niyang baguhin ang lahat ng bagay sa langit at lupa bilang mga panuntunan. Sa ilalim ng kanyang pangunawa, kahit na ang sundalo ay nagkatawang tao mula sa Kallinikos ay naging isang panuntunan. Napagtanto ni James na ang mga patakarang ito ay naglalaman ng nakakatakot na sword path. Nararamdaman niya ang maraming path sa sword path, na hinigop ni Kallinikos sa sword path. Hindi lang iyon, naramdaman ni James ang 4-power macrocosm power. Ito siguro ang pinakamalakas na atake ni Kallinikos. Ang 4-power macrocosm power sword path ay lubhang nakakatakot. Ang ilang mas mahinang macrocosm ancestral gods sa daan ay hindi man lang nakalaban at madaling napatalsik mula sa chessboard ng langit at lupa. Anong kapangyarihan? Huminga ng malalim si James. Nagsagupaan ang dalawang sundalo. Bagamat pareho ang 4-power macrocosm power nila, binigyan ni James ng dark power ang kanyang sundalo. Dahil dito, ang lakas ng kanyang sundalo ay mas malakas kaysa sa kawal na namaterialize mula sa sword path ni Kallinikos. Napabalikwas ang sundalo ni Kallinikos. Wow! Hindi napigilan ni Kallinikos na mapasigaw. Gusto lang niyang subukan ang lakas ni James. Hindi niya akalain na magagawa ng sundalo ni James na ilihis ang kanyang pag-atake at mapatamba pa ang kanyang sundalo. Kahit na hindi ginamit ni Kallinikos ang kanyang buong lakas, isa lamang siyang 5-power macrocosm ancestral god. Kaya, dali-dali niyang ipinatawag ang kanyang kawal pabalik sa kanyang sariling lungsod. Dahil sa maikling labanan, mas naunawaan ni James ang mga patakaran ng chessboard ng langit at lupa. Doon, ang paths ay maaaring maging mga sundalo. Bukod dito, kahit na sila ay nawasak, ang isa ay hindi makakaranas ng anumang pinsala. Nang makitang madaling ilihis ni James ang mga pag-atake ni Kallinikos, nalaman agad ng ibang macrocosm ancestral gods sa paligid kung gaano kalakas si James. Kaya naman, walang nang-ahas na lumapit sa kanya. Bagamat ang chessboard ay inilaan para sa pagtalakay sa mga landas, ang katotohanan na ang macrocosm ancestral gods ng lahat ng 12 universo ay nangangahulugan na ito ay isang kompetisyon. Ang huling nakatayo ay lalabas na matagumpay bilang Panginoon ng bagong pinagsama-samang universo. Matapos ilunsad ni James ang kanyang pag-atake, walang sinuman ang nang-ahas na pukawin siya dahil alam nilang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Alam din nilang hindi sila makakatagal sa chessboard at ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya, sinamantala nila ang pagkakataong atakihin ang iba pang macrocosm ancestral god sa pamamagitan ng pagdama sa landas ng mga kalaban at pagsubok sa kanilang lakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang sundalong nakasuot ng sandata ang sumugod patungo sa lungsod ni James. Habang sinusulyapan ni James ang kawal, nakita niya agad ito. Ang sundalo ay ginawa mula sa kombinasyon ng curse inscriptions, kung saan naramdaman niya ang 4-power macrocosm power. Ang umatake kay James ay si Tomislav Santana. Nakita ko na si Kallinikos.
Itinaboy ni James ang sundalo, na curious siya kung ano ang nilinang ng Paths 49. Pinasimulan niya ang Curse Path at kinasuhan si James, na nagsagawa rin ng sarili niyang path at nakipagsagupaan laban kay Tomislav. Sa sandaling nag-cruise sila ng Kamao, naramdaman agad nila ang lakas ng isa at agad na napaatras ang sundalo ni Tomislav. Gaano kalakas? Hindi napigilan ni Tomislav na mapabulalas, hindi ito isang macrocosm power na nilikha sa pamamagitan ng ebolusyon ng isang solong landas. Bagkus, ito ay isang macrocosm power na nilikha ng ebolusyon ng maraming iba't ibang path. Kasabay nito, ang sword path ay pareho. Nasaksihan na ni James ang sword path inscription ng 4-power macrocosm power ng sword path. Sa teoryang pagsasalita, maaari niyang gamitin ang mga inscription na ito upang linangin ang 4-power macrocosm power hanggat ang panahon at kapalaran ay nasa kanyang panig. Ngayong itinakda ng langit at lupa na ang mga limitasyon ay ang 9-power macrocosm power, hindi niya magagawa ang macrocosm power kahit na ang macrocosm power na naintindihan niya ay umabot sa 9-power. Ito ay isang pagkakataon, matapos masaksihan ang sword path at ang 4-power macrocosm power ng curse path, nadama ni James na sulit ang paglalakbay na ito. Kahit na ilantad niya ang kanyang mga kakayahan at hindi magawang maging macrocosm ancestral god ng bagong universo, nasaksihan man lang niya ang mga landas ng ibang macrocosm ancestral gods. Walang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na matuto, umunawa at magpakadalubhasa. Maaari lamang siyang lumikha ng kanyang sariling landas sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng bagay na dapat malaman sa universo. Nagpatawag si James ng maraming landas, na naging dahilan upang magkatotoo ang mga sundalo. Ang Great Destruction na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng 16 na landas ay lumikha din ng isang sundalo na ang aura ay napakatindi at nakakatakot. Ang kapangyarihang ito ay lumampas sa macrocosm power, ngunit hindi mas malakas kaysa sa sariling kapangyarihan ni James. Nahulaan ni James na ang mga sundalong nagkatawang tao mula sa Great Destruction ay dapat ding magkaroon ng 4-power macrocosm power ang 5 Great Paths, Karma Path, the Path of Yin and Yang, the Elemental Path, the Sword Path, the Dark Path, the Curse. Daan. Ang lahat ng mga landas na ito ay ganap na gumagana sa sandaling ito, na nagiging isang makapangyarihang sundalo, at isa pa, at isa pa. Ang mga sundalong ito ay bumuo ng isang hukbo na nagsimulang salakayin ang lungsod sa harap nila. Ang ilan sa mga lungsod na ito ay nawasak na at kinuha ng iba pang macrocosm ancestral gods. Lumitaw ang hukbo ni James, nagsimulang salakayin ang iba pang macrocosm ancestral gods. Mga landas. Habang umaatake sila, pinagmamasdan din nila ang mga landas ng ibang mga Diyos upang maunawaan sila. Pagkatapos, pinagsama nila ang kanilang sariling pangunawa sa kanilang mga landas, na muling bumuo ng isang makapangyarihang hukbo. Walang kalaban ang makakalaban ni James. Ang lahat ng mga lungsod na kanyang natapakan ay naging kanya. Napakabilis, wala nang anumang macrocosm ancestral god na nasa ilalim ng 4-power macrocosm power sa paligid niya. Ang mga nanatili pa rin sa chessboard ng langit at lupa ay mga makapangyarihang figure na nakakuha ng mga ranggo na mas mataas kaysa sa 4-power macrocosm power. Tulad ng para sa mga Kylem ancestral god sa mga marginal na lugar, sila ay pinatalsik sa simula ng labanan. Ang chessboard ng langit at lupa ay nahahati sa ilang lugar. Ang bawat lugar ay pag-aari ng isang makapangyarihang macrocosm ancestral god. Sa ibaba nila, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang nakatitig sa chessboard at sa mga makapangyarihang figure dito. Sila ay natulala nang makita ang mga hukbo na ginawa ng makapangyarihang mga figurang ito. Ang gitnang bahagi ng chessboard ay inookupahan ng Omnipotent Lord, Mirabel Joandra, Longinus Clopas, at Yuval Yonaguska ng Third Universe. Sa katunayan, ito ay isang paligsahan sa pagitan ng mga kapangyarihan, maliban na ang isang labanan na tulad nito ay hindi magreresulta sa pagkawasak sa mga panlabas na mundo. Hindi pinansin ng makapangyarihang Panginoon sina Mirabel, Longinus, at Yuval. Siya ay naniningil sa isang 7-power macrocosm ancestral god. Naging dahilan ito upang ang 7-power macrocosm ancestral god ay ganap na tumutok sa kanyang depensa.
Alam niyang hindi siya katapat ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ngunit dahil hindi pa niya nakipaglaban ng Panginoon noon, at sa gayon ay hindi pamilyar sa mga landas ng Panginoon, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maunawaan ang mga ito. Dalawang hukbo ang naglaban sa isa't isa sa chessboard ng langit at lupa. Napakatindi ng sitwasyon. Ang iba pang macrocosm ancestral gods ay nagmamasid sa labanan, kabilang si James. Narating na ni James ang omniscience path, kaya lahat ng buhay na nilalang sa ilalim ng langit ay maaaring maging material sa kanyang mga mata. Maaari niyang ibagsak ang lahat ng mga sundalong ginawa ng makapangyarihang Panginoon sa pinakasimple at pinakapangunahing inscription. Kasunod nito, ang mga inscripsyong ito ay patuloy na umunlad at naging mas komplikado habang hinuhusgahan niya ang mga landas ng Panginoon. Pinagsama niya ang halos lahat ng mga landas na ito sa Annihilation Path, na iniwan ang mga kakaibang hindi nilinang ng Omnipotent Lord ang Karma Path, the Dark Path, at ang Reincarnation Path. Ang oras, kalawakan, buhay, at kamatayan ay lahat ay naka-encapsulated sa loob ng Annihilation Path. Ang pagkalipol ng makapangyarihang Panginoon ay lubhang nakamamatay. Naintindihan na ni James kung paano pinagsanib ng Panginoon ang napakaraming landas, ngunit hindi pa niya naiisip kung paano niya nilinang ang macrocosm power. Ito ay isang turning point. Pagkatapos ay ipinikit ni James ang kanyang mga mata at itinuon ang pansin sa pag-unawa dito. Napansin ng kanyang divine sense na dalawang hukbo ang nakikipaglaban sa isa't isa sa labas ng lungsod. Ang 7-power macrocosm ancestral god ay hindi kalaban para sa Omnipotent Lord kahit na siya mismo ay napakalakas, dahilan upang magpatuloy ang labanan sa loob ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 taon, natalo ang 7-power macrocosm ancestral god. Nawala niya ang lungsod, na ngayon ay inookupahan ng makapangyarihang Panginoon. Sa puntong ito ng oras, ang ibang macrocosm ancestral gods ay naglulunsad ng kanilang mga pag-atake sa Omnipotent Lord, nagtitipon sa paligid ng kanyang lungsod. Ang mga ancestral god na ito ay tila naabot ang isang pinagkasunduan. Hindi sila nag-away sa isa't isang ngunit sama-samang inatake ang Panginoon sa halip. Ito ay dahil silang lahat ay gustong makita sa kanilang sarili kung gaano kalakas ang Omnipotent Lord of the 12th Universe at kung ano nga ba ang kanyang mga landas. Sa wakas, naramdaman ni James ang ilang hindi likas na pagbabago sa paglipol ng makapangyarihang Panginoon. Ang mga pagbabagong ito ang naging dahilan ng pagkamit ng Annihilation Path sa macrocosm power. I see, naisip ni James ang lahat. Ang natitira ay madali. Kaya tuloy-tuloy na ginawa ni James ang kanyang mga pagbabawas at pagkalkula. Ang 5 figure ay ang Omnipotent Lord, Mirabel, Longinus, Yuval, at James. Nakapalibot sa 3 direksyon ng Panginoon ang 3 8-power macrocosm ancestral gods, samantalang ang lugar sa harap niya ay walang laman. Maraming lungsod sa malayo ang nakatayo kay James. James, bakit hindi ka umatake? Umalangaw-ngaw ang tinig ng Omnipotent Lord sa chessboard ng langit at lupa habang nakatitig kay James. Nasa state of comprehension pa rin si James. Ang labanan ay nakatulong ng husto kay James sa mga tuntunin ng kanyang pag-unawa. Wala itong kinalaman sa Chaos Path, ngunit alam niya na kailangan niyang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pag-aaral at pag-unawa. Magagawa lamang niya ang Chaos Path kapag walang natitira upang matuto. Ang dagandong ng makapangyarihang Panginoon ay sumabad sa kalagayan ni James. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang posisyong lotus at tumingin sa hukbong ginawa ng makapangyarihang Panginoon, na humahabol sa kanya. Medyo naging seryoso ang ekspresyon niya. Ginawa niya ang landas ng Omnipotent Lord, ngunit makakarating lamang sa 3-power macrocosm power. Sa madaling salita, na-master na niya ang Annihilation Path at naabot na niya ang 3-power macrocosm power para sa path na ito. Ang lahat ng path ay nakalink sa isa't isa. Naintindihan niya ang lahat ng path sa kanilang mga limitasyon, kaya anumang path na kanyang i-deploy ay magagawang magkatotoo ang macrocosm power. Lumapit sa kanya ang hukbo. Ipinatawag niya ang hukbo sa labas ng kanyang lungsod. Habang sila ay ipinadala, ipinataw niya ang kanyang pangunawa sa landas sa hukbo, na nagpapataas ng kanilang aura. Ang bawat sundalo ay nagmamay-ari na ngayon ng isang uri ng macrocosm power,
na ang ilan sa kanila ay mayroong maraming powers. Kahit na ang kanilang mga individual na kapasidad ay hindi malakas, mayroon silang mga numero sa kanilang panig. Ang libo-libong landas ay naging 10 at libo-libong sundalo, bawat isa sa kanilang aura ay umabot sa antas ng isang macrocosm ancestral god. Paano magiging ganito? Ang Omnipotent Lord ay lubos na natigilan nang maramdaman niya na ang bawat sundalo ay nagtataglay ng macrocosm power at na ang macrocosm power ay nilinang mula sa bawat landas. Naramdaman din ng 3 pang makapangyarihang figure sa chessboard na malamig ang kanilang dugo. Bumalik sa Ancestral Holy Site, bumagsak ang panga ng mga makapangyarihang tao na nanunood sa labanan. Napakabilis, nagtagpo ang 2 hukbo. Ang kanilang encuentro ay nagresulta sa walang awa na pagpatay. Ang mga kawal na nilikha ng Omnipotent Lord ay patuloy na nalipol hanggang sa ang natira na lang ay isang general, na naging material mula sa 9-power macrocosm power. Ang ipinakalat ni James ay ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay resulta ng pagsira at pagsasama-sama ng 16 na path seals, na pinatibay ng isang macrocosm core. Ang pagsasama-sama ng mga path na ito ay lumampas sa macrocosm power, ngunit hindi pa rin maituturing na chaos power. Ngayong naunawaan na ni James ang maraming path at pinagsama ang mga ito sa sarili niyang path, lumikha siya ng isang makapangyarihang sundalo. Ang sundalo ay naglabas ng enerhiya na nagpalamig ng dugo ng mga manunood at naging sanhi ng pag-vibrate ng buong chessboard ng langit at lupa. Alam ni Mirabel na nilinang ni James ang Chaos Path, ngunit ngayong nakita niya ang isang sundalo na namaterialize ng sariling kapangyarihan ni James sa chessboard, agad siyang natulala. Sa katunayan, nalampasan ng Chaos Path ang lahat ng bagay sa universo at nakakatakot. Nakasimangot lang ang mga ibang makapangyarihang figure. Wala silang ideya na nilinang ni James ang Chaos Path. Ano ba, hindi nila alam kung ano ang Chaos Path. Naramdaman lang nila kung gaano kataka-taka ang path ni James. Anong path ito? Mukhang seryoso ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Naramdaman niya ang isang enerhiya na banyaga sa kanya sa path ni James. Ang landas na ito ay nakadama ng ilusyon ngunit sumasaklaw din sa lahat sa parehong oras. Para bang ito ang resulta ng 10 at libo-libong landas na nagsasama-sama. Bagamat hindi niya maramdaman ang anumang macrocosm power sa kanyang path, ang enerhiya ng path ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Marahil ay nalampasan na ng kapangyarihan ni James ang kapangyarihan ng macrocosm power. Ang kapangyarihang ito ay lampas sa kabuuan ng hindi mabilang na macrocosm powers. Ang sundalong ginawa ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ay mabilis na sumugod patungo sa lungsod na kinaroroonan ni James, na lumilitaw sa labas lamang ng lungsod. Lumitaw din ang sundalong pinagawa ni James. Siya ay kapareho ni James, na nagmumula sa mga nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling ito, gumalaw ang sundalo ni James. Isang hakbang siya at humarap sa kawal ng Panginoon. Ang 2 puwersang ito ay nagtagpo sa isa't isa. Ito ay isang laban sa pagitan ng Annihilation Path at ng Chaos Path. Ang labanan ay nakakatakot, na nagmumula sa nakakataas na lakas ng buhok. Pumalakpak. Nag-atake ang 2 sundalo. Nasira agad ang pisikal na katawan ng sundalo ng Panginoon. Sa napakaikling panahon, nabasag ang sundalo sa mga fragment ng batas ng langit, na wala sa chessboard. Sa kabaligtaran, ang sundalo ni James ay nanatiling hindi nasaktan. Hindi siya katugma sa kanya. Isang galaw at pinaghiwa-hiwalay niya ang landas ng makapangyarihang Panginoon. Ang nilinang ng Omnipotent Lord ay ang Annihilation Path na may 9-power macrocosm power. Gayunpaman, ito ay nawasak sa isang suntok. Anong landas ang eksaktong nilinang ni James? Kahit na ang kapangyarihan ni James ay mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng makapangyarihang Panginoon, hindi magkakaroon ng matinding pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Anong landas ito? Matindi ang tingin ng makapangyarihang Panginoon kay James. Napuno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang daan na ginamit ni James. Sinira ng path na ito ang kanyang Annihilation Path, na nilikha ng 9-power macrocosm power. Kalmadong tumingin si James sa galit na makapangyarihang Panginoon at bahagyang ngumisi.
Hindi niya sinagot ang tanong na ito bagkus ay ipinatawag niya ang kawal na nagtataglay ng sariling kapangyarihan upang patuloy na sumulong. Hindi nagtagal at lumitaw ang kawal kung saan matatagpuan ang Panginoon. Sa pagtataas ng kamay ng sundalo, lahat ng uri ng mga inscription ng mga batas ng langit ay nagkatotoo, na umaatake sa lungsod kung saan naroroon ang Panginoon. Ang lungsod ay nawasak sa isang maikling sandali, pinatalsik ang Omnipotent Lord mula sa chessboard. 4 na tao na lang ang natitira: Mirabel, Longinus, Yuval, at James. Ang natitira pang 3 ay nakatingin lang kay James nang may takot. Hindi nila inaasahan na madaling talunin ni James ang Omnipotent Lord. Bagamat ang chessboard ng langit at lupa ay hindi itinalaga para sa isang tugma sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ngunit sa mga tuntunin lamang ng antas ng pag-unawa sa landas ng isang tao, nangangahulugan ito na ang pag-unawa ni James sa landas ay higit na nalampasan ng pang-unawa ng makapangyarihang Panginoon. Napangiti ng malawak si Mirabel, na nagsasabing, kung ang pang-unawa ng makapangyarihang Panginoon sa landas ay hindi man lang katugma ni James, ano ang masasabi tungkol sa atin? Sumuko ako. Siya ay sumuko ng walang pag-aalinlangan. With a flicker, umalis siya sa chessboard. Ang kilos na ito ay ginaya ni Longinus na umalis pagkatapos ni Mirabel. Si Yuval, ang Panginoon ng ikatlong universo, ay nanatili sa chessboard. Anong landas ang eksaktong nilinang mo? Hindi naman biglang umalis si Yuval. Tinitigan niya si James, dahil hindi pa siya nakakita ng landas na katulad ni James kahit nabihasa siya sa lahat ng umiiral na path. Walang sinabi si James. Inutusan niya ang sundalo na magmaterialize mula sa kanyang landas para umahan patungo sa lungsod ng Yuval. Ang lungsod na ito ay napapaligiran ng mga hukbo na nagmaterialize mula sa Yuval's path, kaya napakalakas ng kanilang aura, lalo na ang general. Nagmaterial ang general mula sa 8-power macrocosm power, kaya napakatindi ng kanyang aura na para siyang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, sa isang alon ng kamay ng sundalo ni James, lumitaw ang hindi mabilang na mga inscription ng Heaven's Laws, na winasak ang 10,000 sundalo ni Yuval sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, ipinikit ni Yuval ang kanyang mga mata, sinusubukang unawain ang landas ni James. Nararamdaman niya ang lahat ng landas, kabilang ang Karma Path at ang 5 Great Paths sa James Path. Ito ay sumasaklaw sa lahat, resulta ng isang espesyal na kombinasyon ng lahat ng path. Sa pinakadulo, nabasag ang landas ni Yuval, dahilan para mapatalsik siya sa chessboard. Si James na lang ang natitirang nakatayo. Nakatayo siya sa chessboard, nakatingin sa ibaba sa audience, na binubuo ng mga buhay na nilalang ng 12th universe. Lahat sila ay makapangyarihang figura, na ang pinakamahina sa kanila ay kailam ancestral gods. Ang hindi magagapi na enerhiya ay nagmula kay James, na ngayon ay ang pinakamakapangyarihang figure ng ika-12 universo at nakakuha ng paghanga sa mga makapangyarihang figure ng ika-12 universo. Nakaramdam ng gulo si James. Hindi niya akalain na siya ang magiging pinakamalakas sa kanilang lahat sa ika-12 universo, maging ang alamat na hindi masasagot at hindi masisira, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa at walang magawa sa loob. Thea, nasaan ka na? Sa pag-iisip kay Thea, bumakas sa puso niya ang kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng chessboard ng langit at lupa, ang Omnipotent Lord ay may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Alam niya na makapangyarihan si James, ngunit hindi niya tumpak na masukat ang tunay na kapangyarihan ni James. Kaya, nag-iingat siya sa pagsubok kay James nang walang ingat. Ideya niya na gamitin ang chessboard of heaven and earth para subukan ang kapangyarihan ni James. Hindi niya inaasahan ang kanyang sariling pagkatalo, dahil naisip niya na ang pinakamasamang senaryo ay ang umabot sa isang tabla kay James. Gayunpaman, ang katotohanan ay natalo siya ng lubusan kay James. Nagsumikap siya ng husto upang lumikha ng isang komperensya ng lahat ng 12 universo upang maging Panginoon ng lahat ng mga unibersong ito na pinagsama. Ito ay magpapahintulot sa kanya na sumipsip ng sapat na pag-aalaga at umakyat sa isang mas mataas na ranggo. Ngayong lumitaw na si James, gayunpaman, napakahirap para sa kanya na maging Panginoon ng bagong sansinukob. Ang bawat makapangyarihang figure ay nais na makuha ang kanilang mga kamay sa isang mapang-akit na posisyon tulad nito.
Ang mga tagasunod ng makapangyarihang Panginoon ay mukhang malungkot din. Sinunod nila ang Panginoon dahil naniniwala sila na ang pagsunod sa isang tao na ang kapangyarihan ay nangunguna sa lahat sa 12 sansinukob ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. Gayunpaman, ang hitsura ni James ay nagpatunay na ang Panginoon ay hindi makapangyarihan sa lahat. Ano ngayon? Dapat ba nating suportahan ang makapangyarihang Panginoon? Ang paniniwala sa mga macrocosm ancestral God na ito ay nagsimulang masira. Bumaba si James mula sa langit at dumaong sa Mount Ancestra. Nag-scan siya sa mga tao, dahilan para umatras ng ilang hakbang ang macrocosm ancestral gods. Huminto ang kanyang tingin sa makapangyarihang Panginoon. Sa kalmadong ekspresyon, tanong niya, ngayong tapos na ang kompetisyon, dapat ba nating talakayin ang usapin ng pagsasanib ng mga universo? Nag-alinlangan ang makapangyarihang Panginoon. Kailangan pa bang pagsamahin ang 12 universo? Kahit na ang mga universo ay pinagsama, ito ay isang napakahirap na gawain para sa kanya na maging Panginoon ng bagong sansinukob. Gayunpaman, kung ang mga universo ay hindi pinagsama, kung gayon hindi siya magkakaroon ng posibilidad na umakyat sa isang mas mataas na ranggo, at hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong talunin si James. Kaya, sa lahat ng mga kaso, ang pagsasama-sama ng mga universo ay kinakailangan. Sa pag-iisip tungkol dito, nawala ang malungkot na tingin niya. Malawak siyang ngumisi at tumingin sa lahat ng macrocosm ancestral gods, na nagsasabing, welcome sa lahat ng nanggaling sa malayo. Pumasok ka na sa main hall. Sa ilalim ng pagtanggap ng Omnipotent Lord, ang maraming macrocosm ancestral gods at ang Kylem ancestral gods ay pumasok sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestra. Ang makapangyarihang Panginoon ay nakaupo sa kanyang trono. Ang macrocosm ancestral gods at ang ilan sa Kylem ancestral gods ay nakaupo sa kani-kanilang lugar, habang ang mga walang upuan ay kailangang tumayo. Sa pag-scan sa mga tao, sinabi niya, mayroon bang sino man ang may iniisip o mungkahi sa pagsasama-sama ng mga universo? Kung mayroon, pakitaasan ito ngayon. Maaari nating pag-usapan at lutisin ang usapin ng magkasama. Gayunpaman, hindi na niya masabi ngayon dahil kay James. Kung talagang may kompetisyon para sa posisyon, hindi siya mananalo. Paano natin pag-usapan ito pagkatapos pagsamahin ang mga universo? Tinanong ng Omnipotent Lord ang opinyon ng lahat ng macrocosm ancestral gods. Ang bagay na ninanais niya sa kasalukuyan ay una at pangunahin, ang pagsasanib ng mga universo, dahil tiyak na magiging kanya ang bagong nabuong universo. Ito ay dahil siya ang may pinakamaraming taga-suporta, hindi lamang sa unang universo kundi pati na rin sa iba. Sa aking pananaw, dapat muna nating pag-usapan kung sino ang magiging Panginoon ng bagong universo. Ang Panginoon ng ika-9 na universo, si Kali Nikos-Yoav ay tumayo at nagsabi, dapat nating talakayin ngayon at pagsamahin lamang ang mga universo pagkatapos na sumang-ayon ang lahat. Kung hindi, ang basta-basta na pagsasama-sama ng mga universo ay maaaring magresulta sa mga digmaan. Kapag pinagsama na ang mga universo, maaaring magkasalungat ang mga opinyon kung sino ang dapat na maging Panginoon ng bagong universo. Oo, sang-ayon ako. Pag-usapan muna natin ang bagay na ito. Ang isang medyo malaking bilang ng macrocosm ancestral gods ay nagsabi ng gayon din. Sinusuportahan ko si James na kunin ang posisyon. Ang Panginoon ng ikalawang universo, si Longinus, ay tumayo kaagad. Sa pagtingin sa lahat ng macrocosm ancestral gods sa paligid niya, sinabi niya, nakita ng lahat ang mga resulta pabalik sa chessboard ng langit at lupa. Tinalo ni James ang lahat, at ang kanyang pangunawa sa landas ay walang kapantay sa 12 sansinukob. Hindi may kakaila ang kanyang kakayahan. Napakahiwaga din ang kanyang landas. Kapag naging Panginoon na si James ng bagong sansinukob, tiyak na ibabahagi niya sa atin ang sarili niyang landas. Pagkasabi nito, tumingin si Longinus kay James na may malawak na ngiti, nagtatanong, tama ba ako, James? Kapag naging Panginoon ka na ng universo, tiyak na ibabahagi mo sa amin ang iyong landas. Napakunot ang noo ni James. Sinabi ni Longinus na gusto niyang suportahan siya, ngunit ito ay talagang isang bitag. Ibahagi sa kanila ang kanyang landas. Paano?
Siya mismo ay hindi naiintindihan ang kanyang sariling landas at kung paano ito linangin. Ang mga mata ng maraming macrocosm ancestral gods ay kay James. Nahiyang tumanggi si James at sinabing, oo naman. Kung ako ang magiging Panginoon ng bagong sansinukob, lalahok ako sa mga talakayan tungkol sa mga paglilinang at mga landas. Kung gayon, lahat tayo ay mapapabuti. Kung gayon, sinusuportahan ko si James. Ako rin. Sana siya ay isang tao ng mga pangako. Sa puntong iyon, higit sa kalahati ng macrocosm ancestral gods na naruroon ay nangako ng kanilang suporta kay James. Sa walang laman sa labas ng Mount Ancestria, lumitaw ang isang bitik. Ang crack ay patuloy na lumawak. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang isang ulap ng itim na ambon. Ang mga itim na ambon ay naglalaman ng nakakatakot na dark power na kumalat sa Ancestral Holy Site at nilamon ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng macrocosm ancestral gods at Kylem ancestral gods sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestria na may isang bagay na hindi tama. Tumayo sila at lumabas ng pangunahing bulwagan, nakita lamang nila ang mga itim na ambon na patungo sa kanila mula sa malayo. Dark power. Ano? Nilusob tayo ng mga hukbo ng madilim na mundo. Nandito ba sila para sirain ang pinakamakapangyarihang figure ng 12 universo dahil alam nilang lahat sila ay titipunin dito sa unang universo? Bulalas ng ilang macrocosm ancestral gods. Nanguna ang makapangyarihang Panginoon at tumingin sa direksyon ng mga itim na ambon. Lumitaw sila sa labas ng Ancestral Holy Site bago nawala. Pagkatapos, hindi mabilang na buhay na nilalang ng madilim na mundo ang nagpakita sa kalangitan. Lahat sila ay naglabas ng nakakatakot na aura, na naging sanhi ng kaguluhan sa mga landas sa langit ng unang universo. Nasa unahan ng Dark Army ang isang babae. Nakasuot ng itim na damit ang dalaga at napakaganda. Siya ay tumingin napaka-elegante at pino. Ngunit sa ilalim ng payat na figurang iyon ay labis na nakakatakot ang dark power. Siya yun. Natigilan si James nang makita ang babae. Sa isip niya, may isang pamilyar na tao ang lumitaw. Shena Callahan. Ang ika-12 universo. Ang unang panahon. Ang 7 Callahan Sisters. Isang henyo na ang mga kakayahan ay isang bingaw lamang sa ilalim ni Thea Callahan. Sa kanyang alaala, naalala niya na tumanggi siyang pakasalan si Shena pagkatapos niyang ibalik ito mula sa Mount Heavenly Path. Maya-maya pa ay umalis na si Shena, ngunit hindi na siya muling nakita pa. Ngayong nasa harapan na niya si Shena, nabigla siya. Napakalakas ng sariling aura ni Shena. Sa likod niya ay maraming makapangyarihang figure. Ang bilang ng mga makapangyarihang figurang ito ay tumutulig sa kabuuan ng 12 universo. Anong nangyayari? Gulat na gulat si James. Medyo nagulat si Mirabel nang makita si Shena. Nang magising siya mula sa kanyang pag-iisip, mabilis siyang naglakad patungo kay James at mahinang sinabi, James, isa siya sa mga bagong makapangyarihang lords mula sa Dark World. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang kanyang kapangyarihan ay nasa 8 power macrocosm power. Kahit na i-deploy ko ang lahat ng kapangyarihan ko laban sa kanya, hindi ako magiging katapat niya. Marahang tumanggo si James. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ginagawa ni Shena, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Ito ang unang universo, ang teritoryo ng makapangyarihang Panginoon. Mabilis niyang sinulyapan ng Omnipotent Lord. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumayo, nagpakita sa harap. Tumingin siya kay Shena at sa Dark Army sa likod niya, malamig na tinanong siya, Shena, ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mo bang magsimula ng digmaan laban sa 12 universo sa panahon ng ating kumperensya? Bagamat ang madilim na mundo ay napakalakas at mag-uudyok sa madilim na pag-aaway paminsan-minsan, ang unang universo ay hindi kailanman natikman ang alitan mula noong siya ay umakyat sa kapangyarihan. Siya ay walang takot sa Dark World. James. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagulat at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, sinimulan niyang alalahanin ang kanyang alaala. Naaalala ko, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Mabuti iyan, malamig na sabi ni Shena, sa ika-13 universo, ang 9 na powerhouse ng unang universo ay nagtulungan upang bumuo ng isang kill trap, na naakit si James dito at naging sanhi ng pagkamatay niya sa labanan.
Nandito ako para ayusin ang mga account ngayon. Agad na ipinaliwanag ng makapangyarihang Panginoon, kapag nakakuha ng kapalaran sa bagong sansinukob, nasabi ko na ang anumang sama ng loob sa bagong sansinukob ay hindi kasangkot sa bawat sansinukob. Namatay si James dahil hindi siya malakas. Hindi kasalanan ng ibang tao. Haha, tumawa si Shena. Namatay si James sa kamay ng mga nabubuhay na nilalang ng unang universo. Gusto kong mamatay din ng First Universe. Nakakatakot ang aura ni Shena. Ang madilim na hukbo sa likod niya ay higit pa. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang ang lahat ng Lords of the Universe at Macrocosm Gods ay hindi makapagpahayag ng kanilang mga opinyon. Natatakot silang galitin ang makapangyarihang Dark Lord, na nagresulta sa kamatayan. Huminga ng malalim, ang makapangyarihang Panginoon ay nagtanong, sino sa iyo si James, na namatay sa labanan? Bakit siya nagkakahalaga ng iyong problema? Siya ang taong gusto ko, malamig na sagot ni Shena. Agad na humingi ng tawad ang makapangyarihang Panginoon, ikinalulungkot ko ang bagay na ito, ngunit ang pagkuha ng kapalaran ay mapanganib. Hindi naman masisisi ang ibang tao sa pagkamatay ni James. Humihingi ako ng paumanhin kay James para sa lahat ng nabubuhay na nilalang na lumahok sa labanan. Alam ng makapangyarihang Panginoon na makapangyarihan si Shena. Alam din niyang magsisimula ang isang malaking labanan kung hindi niya haharapin ng maayos ang Dark Army sa pagkakataong ito. Ayaw niyang lumaban, lalo na sa kritikal na oras na ito sa panahon ng pagsasanib ng mga sansinukob. Haha! Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi ng tawad? Anong biro? Tumawa ng malakas si Shena. Matagal na siyang nagtitimpi hanggang ngayon. Paano niya mapapatawad ang mga ito sa isang paghingi ng tawad mula sa makapangyarihang Panginoon? Nang marinig ito ni James, na nasa karamihan, hindi niya maiwasang malungkot. Hindi niya akalain na magiging ganito kalaki ang epekto ng pagkamatay niya kay Shena. Hindi rin niya inaasahan na maghihiganti si Shena para sa kanya, na humantong sa Dark Army sa First Universe at laban sa First Universe. At the same time, curious si James. 1/3. Kung paano naging Dark Lord si Shena. Pinag-iisipan niya kung dapat niyang lutisin o hindi ang sakuna na ito. Kung siya ay nagpakita ng kanyang sarili, ang labanan ay hindi magsisimula. Gayunpaman, siya ay medyo makasarili. Kung lipulin ni Shena ang unang universo at papatayin ang Omnipotent Lord, mababawasan ang mga banta na natatanggap niya. Ibigay ang mga mamamatay tao. Malakas ang boses ni Shena. May galit sa kanyang boses, at ang kanyang dagandong ay parang kulog. Lahat ng powerhouse na naruroon sa Ancestral Holy Site ay natakot. Si Yermole ay nagpapagaling sa pag-iisa. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Hindi siya nagpakita kahit na nagsimula ang komperensya. Ang alam lang niya ay pinasok siya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya at ni Thoth, nahulaan niyang may kaugnayan ito sa labanan sa ika-13 universo. Guro, ano pong nangyayari? Iligtas mo ako. Habang nilalamon ng itim na usok si Yermole, ramdam na ramdam niya ang pagkaagnas ng kanyang katawan. Kinilabutan siya. Madilim ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Dahil umabot na sa ganito ang usapin, maaari na lamang niyang ibigay si Yermole upang maiwasang mangyari ang labanang ito. Sabi niya, Yermole, utang mo ito. Kailangan mong bayaran ito. Hindi kita matutulungan bilang iyong guro. Nang marinig niya iyon, nawalan ng pag-asa si Yermole. Nang makitang puno ng pagpatay si Shena, naramdaman niya kung gaano kalakas si Shena. Sigurado siyang kapantay niya ang kanyang guro. At saka, napakaraming Panginoon sa likod niya. Panginoon, wala itong kinalaman sa akin. Sinunod ko lang ang utos ng aking guro. Noong una, ayaw kong patayin si James, pero inutusan ako ng teacher ko na mag-isip ng paraan para patayin si James dahil masyadong nakakatakot ang potensyal na ipinakita niya. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, walang pakialam si Yermole sa anumang bagay maliban sa kanyang buhay. Kung kumilos si Shena, siya ay isang goner. Siya ay papasok sa madilim na mundo at mabubuhay sa estado ng isang masamang espiritu, at wala siyang pagkakataong muling magkatawang tao. Nang marinig ng makapangyarihang Panginoon ang mga salita ni Yermole, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagdilim, at ang layuning pumatay ay umusbong din sa kanyang puso.
Hindi na kailangan ng gulo. Ako mismo ang haharap sa kanya at bibigyan ka ng kasiyang resulta. Kaagad, kumilos ang makapangyarihang Panginoon. Habang itinaas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw sa kanyang mga palad ang walang talo na kapangyarihan. Agad na inatake ng kapangyarihan si Yermolay. Sa kakayahan ni Yermolay, hindi niya napigilan ang pag-atake ng Omnipotent Lord. Tsaka nakulong siya kaya wala siyang magawa. Matapos siyang matamaan, ang kanyang katawan at kaluluwa ay agad na nawasak, at siya ay nawala sa karamihan. Nanginginig sa takot si Thoth habang pinapanood ang eksenang ito. Alam niyang mahirap tumakas. Panginoon, handa akong magpalat ng panig. Ibibigay ko agad ang katawan ko. Papasok ako sa madilim na mundo sa estado ng aking kaluluwa at ibibigay ang aking sarili sa iyo. Gayunpaman, hindi nagbago ang malamig na ekspresyon ni Shena. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, na puno ng itim na usok ang hangin, at sa ilalim ng pagkawasak ng itim na usok, nawala si Thoth sa isang kisap mata nang hindi nag-iiwan ng kahit isang sigil ng kaluluwa. Habang pinapanood ang sunod-sunod na pangyayari, hindi komportable si James. It was his affair and the karma he tainted, but Shena took revenge for him. Nararamdaman niyang may isa pang banayad na koneksyon sa karma sa pagitan nila ni Shena. Panginoon, pinatay mo na ang mga taong sangkot, kaya tapusin na natin ang usaping ito. Kunin ang Dark Army at umatras. Tumingin ang makapangyarihang Panginoon kay Shena. Ang makapangyarihang Panginoon ay nakaramdam ng pagkabigo sa mga taong umatras. Pinagalitan niya, kung atras ka ngayon, ang madilim na mundo ay magtitipon ng hukbo at lilito sa iyong mga universo. Ngayon, ang tanging paraan ay ang magtulungan at labanan ng Dark Army. Kung mapapawi ng Dark Lord o hindi ang 12 universo ay depende sa kanyang kakayahan. Alam ng Omnipotent Lord na sa kakayahan ng First Universe, hindi kayang labanan ng First Universe ang Dark Army na pinamumunuan ni Shena. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan ay upang bumuo ng isang alyansa sa lahat ng 12 universo. Noon lamang sila magkakaroon ng pagkakataong manalo. Inilibot ni Shena ang kanyang tingin sa lahat ng macrocosm ancestral gods na naroroon. Ito ang sama ng loob ko sa First Universe. Wala itong kinalaman sa iba sa inyo, kaya umalis na kayo. Nangangako ako na hindi ko sasalakayin ang ibang mga universo. Kung pipilitin mong lumaban kasama ang unang universo, papatayin din kita. Kahit na si Shena ay isang ginang, hindi siya umaatres at nagkaroon ng di matatalo na espiritu. Sa mga simpleng salita, nilinaw niya na ayaw niyang maging kaaway ng 12 universo. Ipinakita rin niya na hindi siya natatakot sa 12 universo. Ang Panginoon ng ikalawang universo ay humakbang at nagsabi, Panginoon, dahil ito ay nasa pagitan mo at ng unang universo, hindi ako sasali dito. Galit na sumigaw ang makapangyarihang Panginoon, Longinus, ang 12 universo ay malapit ng magsama-sama. Ang bawat tao ay isang buhay na nilalang mula sa ilang sansinukob. Paano ka naka-atres? Sinulyapan ni Longinus ang Omnipotent Lord at natameme, ang mga universo ay hindi pinagsama. Bukod pa rito, hindi tiyak na magiging matagumpay ang pagsasama-sama. Ayokong sumali sa laban na ito. Habang nagsasalita siya, iniutos niya, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng ikalawang universo ay hindi maaaring lumahok sa labanan. Sa pagkukusa ni Longinus na ipahayag ang kanyang iniisip, nataranta ang makapangyarihang Panginoon. Tumingin siya kay James. 49, ang 12 universo ay malapit ng magsama-sama. Bilang isa sa mga kandidato para maging Panginoon ng bagong universo, dapat kang humakbang pasulong at pangunahan ang lahat na lumaban sa madilim na mundo. Pagkatapos ng lahat, ang Illuminated World at ang Dark World ay hindi magkatugma. Nagkibit balikat si James. Ito ang puot na dulot ng unang universo. Ayokong makisali dito. Bagamat direktang nauugnay ang usaping ito kay James, ayaw muna niyang makisali sa ngayon. Ito ay dahil sa sobrang sakam ng Omnipotent Lord. Ang huli ay isang hindi matatag na kadahilanan at isang tikang time bomb. Sa katunayan, gusto ni James na makipagkamay kay Shena at patayin ang makapangyarihang Panginoon. Ikaw, galit na galit ang makapangyarihang Panginoon. Hindi rin ako sasali, sabi ng Panginoon ng ikatlong universo. Ito ay wala sa aking negosyo.
Ito ay isang sama ng loob sa pagitan ng Panginoon at ng unang universo. Ang mga Lords of the Universe ay humalili sa pagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Maging si Lishai, ang Panginoon ng ika-6 na universo, na noon pa man ay tapat sa unang universo ay ayaw lumahok sa labanan. Mas mabuting panoorin ang labanan sa ngayon. Kung sila ay lumahok sa labanan, kahit nakasama ang Sixth Universe, hindi nila matatalo ang Dark Army. Nang may maramdamang mali si James ay agad siyang umalis sa lugar. Hindi nag-atubili si Quanesha. Nang makita niyang umalis si James ay umalis na rin siya. Natagpuan din ng mga Panginoon ng iba pang universo at ng macrocosm ancestral gods na may mali. Ang unang universo ay magkakaroon ng matinding labanan ngayon, at ayaw nilang maapektuhan. Kaya naman, nagmamadali silang umalis. Hindi nagtagal, tanging ang Omnipotent Lord at ilang mga disipulo ng Ancestral Holy Site ang nanatili sa site. Maraming macrocosm ancestral gods ng First Universe ang umalis na rin. Gayunpaman, nanatili sa lugar ang ilang macrocosm ancestral god na tapat sa Omnipotent Lord. Patayin ang bawat isa sa unang universo nang hindi nag-iiwan ng sinumang buhay, utos ni Shena. Nang matapos siyang magsalita, ang madilim na hukbo sa likod niya ay nagkalat at lumitaw sa bawat sulok ng unang universo, pinapatay ang mga buhay na nilalang ng unang universo. Sino ang nangangahas na pumatay sa aking mga tao? Umungal sa galit ang makapangyarihang Panginoon. Ang kanyang dagandong ay umalangaw sa buong kalawakan. Natigilan ang Dark Army sa bawat sulok ng universo. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa Ancestral Holy Site, ang Omnipotent Lord ay may malakas na aura. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang lakas at tila isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Hindi umatras si Shena. Isang malakas na dark power ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang dark power ay naglalaman ng ikawalong yugto ng macrocosm power. Kahit na ang kanyang cultivation rank ay bahagyang mas mababa kaysa sa Omnipotent Lord, ang kanyang aura ay hindi mas mababa sa Omnipotent Lord. At saka, maraming Panginoon sa likod ni Shena. Sa mga Panginoon, may mga makapangyarihan. Sa katunayan, may isang Panginoon na may aura na katulad ni Shena. Pareho silang 8th stage Lord rank. Ang Panginoong ito ay isang tao. Hindi matanda ang lalaki. Siya ay lumilitaw na humigit kumulang 30 taong gulang. Nakasuot siya ng itim na robe at mukhang gwapo. Sa isang malayong ekspresyon, lumakad siya pasulong at nakipaglaban sa tabi ni Shena. Nang makita ng makapangyarihang Panginoon ang dalawang Panginoon na may magkatulad na aura, naging hindi matatag ang kanyang damdamin. Sa kasalukuyan, siya na lang ang natitira. Kahit na ilang macrocosm ancestral god ang nasa paligid, wala silang silbi. Alam ng makapangyarihang Panginoon na kapag nagsimula na ang labanan, wala nang babalikan. Ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan. Kung hindi niya papatayin ang mga Panginoong ito, mamamatay siya o mapapawi ang unang universo. Ngayon, ang unang universo ay mamamatay kasama si James, sigaw ni Shena. Huminga ng malalim ang Omnipotent Lord at pinilit na kumalma. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at nagtanong, dapat ba tayong lumaban hanggang sa may kamatayan? Inaamin ko na kayang lipulin ng Dark Army ang First Universe, pero kung gagamitin natin ang lahat ng ating lakas para lumaban, baka hindi nila ako matalo. Sulit ba ang sakripisyo ng napakaraming tao dahil sa isang tao? Nais malaman ng Omnipotent Lord kung may puwang pa para sa negosasyon. Dito, ang Omnipotent Lord ay may malakas na aura. Nagsalita pa rin siya, gustong umiwas sa labanan. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nais na lumaban, dahil ang unang universo o ang kanyang sarili ay hindi kayang matalo. Dapat ba tayong lumaban hanggang sa mamatay ang isa sa atin? Madilim ang mukha ng makapangyarihang Panginoon. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkabalisa at kabab ang loob. Maaari nating iwasan ang laban, ngunit kailangan mo akong sundan sa madilim na mundo. I will hold you in captivity forever, wika ni Shena, na nagpapahayag ng kanyang kalagayan. Hindi pwede. Direktang tumanggi ang makapangyarihang Panginoon. Siya ang Panginoon ng unang universo at ang pinakamalakas na powerhouse sa 12 universo, kaya paano siya makukulong? Kung gayon, mag-away tayo. Nang walang sinabing anuman, ipinatawag ni Shena ang itim na usok,
na may nakakatakot na kapangyarihan, mula sa kanyang katawan at inatake ang makapangyarihang Panginoon. Masyadong malakas ang dark power. Agad na sinira ng kapangyarihan ang mga kalawakan na kinaroroonan ng Omnipotent Lord. Bagamat isa lamang itong bola ng usok, naging sanhi ito ng pagkamatay ng maraming buhay na nilalang sa unang universo. Oo naman. Dahil ang sitwasyon ay umabot sa ganitong lawak, ang makapangyarihang Panginoon ay walang pagpipilian kundi ang lumaban. Kahit na nawasak ang unang universo, kailangan niyang patayin si Xena. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Kasunod ng boses, isang anino ang lumitaw sa gitna ng larangan ng digmaan ng tahimik. Si James ang nagbago sa orihinal niyang anyo. Sa sandaling lumitaw si James, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinawi ang itim na usok ni Xena. Gayunpaman, ang itim na usok ay masyadong malakas. Nang bigla itong iwaksi ni James, nakaranas siya ng backlash at natisod pa atras. Ang itim na usok ay pumasok sa kanyang katawan at nagdulot ng pinsala sa kanya nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, nagawa pa rin niya itong iwaksi. Natarante si Xena. Tinitigan niya ang taong lumitaw sa gitna ng larangan ng digmaan. James. Hindi makapaniwalang ekspresyon niya. Naisip ni Xena na may problema ang kanyang mga mata at naghahalusinate siya. Nahirapan siyang paniwalaan na totoo ito. Isang taong matagal nang patay, na nasa isip niya at na-miss niya, ay nakatayo sa harapan niya ngayon. Bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Naging basa ang sulok ng kanyang mga mata, at namumula ang kanyang mga mata. Ay ikaw ba talaga? Tumingin si James kay Xena, na may luha sa mga mata, at nakonsensya siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Xena. Gayunpaman, kailangan niyang harapin siya sa sandaling ito. Humakbang siya sa kawalan at naglakad patungo kay Xena. Hindi nagtagal, humarap ito sa kanya. Pagtingin sa kanya, tumanggo siya. Ako ito. Sa malayo, ang Omnipotent Lord ay natigilan. Ano ang nangyayari? Paano kaya nabuhay si James? Sa chaos sa labas ng universo, maraming lords at macrocosm ancestral gods ang nataranta. Siya ba? Ito ay si James, na pinatay ng siyam na prodigy ng unang universo sa ikalabintatlong universo. Paano siya nabubuhay pa? Nagawa niyang lutisin ang pag-atake ng Dark Lord. Anong cultivation rank na ang naabot niya? Nagulat lahat ang mga powerhouse na nakakita kay James. Ipinakita ni James ang kanyang sarili, ngunit napilitan siyang gawin iyon. Noong una, binalak niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa matapos ang pagsasama-sama ng mga universo at hanggang sa magkaroon ng hugis ang bagong universo. Ngayon, nagpakita na siya. Mayroong dalawang dahilan kung bakit siya nagpakita ng kanyang sarili. Una, dahil kay Xena. Para makaganti sa ngalan niya, sobra-sobra ang ginawa ni Xena. Ayaw niyang makipaglaban muli si Xena sa isang buhay o kamatayang labanan sa unang universo para sa kanya. Pangalawa, naintindihan niya ang chessboard ng langit at lupa, at maaari niyang ipagpatuloy ang pagperpekto sa kanyang landas, na nagpapahintulot sa kanyang kapangyarihan na umunlad muli. Makikita ang kanyang improvement nang maresolba niya ang atake ni Xena. Sa kasalukuyan, napakalakas niya. Isa siya sa mga nangungunang powerhouse sa 12 universo. Kahit na hindi siya ang Omnipotent Lord's match, kasama si Xena sa tabi niya, hindi na siya natatakot sa First Universe. Sa labas ng chaos, nakatayo ang isang magandang babae. Napanood niya ang eksena sa Ancestral Holy Site sa First Universe at nakakita ng pamilyar ngunit hindi pamilyar na tao. Nabigla siya. Buhay ang guro. Nahirapang paniwalaan si Quanesha. Ang labanan sa Judah Realm sa ikalabintatlong universo ay sikat sa maraming universo. Maraming powerhouse ang nagulat sa lakas na ipinakita ni James. Sino ang nakakaalam na ang isang patay na tao ay buhay pa? At saka, mas naging nakakatakot si James ngayon. James, tawag ni Xena na may luha sa mga mata. Lumakad sa kawalan, lumapit si James kay Xena at tumayo sa harapan niya. Gayunpaman, bago siya makalapit sa kanya, isang lalaki ang tumayo at humarap kay Xena, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Ang lalaki ay isang Panginoon mula sa Dark World. Matagal na niyang kilala si Xena. Masasabing sabay silang lumaki. Alam din niya ang tungkol kay Xena. Tumigil ka.
Kung susulong ka man, hindi ako magiging madali sa iyo, sabi ng Panginoon na may galit. Zosha, lumipat ka, sabi ni Shena. Kumunat ang noo ni Zosha. Hindi pa niya nakitang kumilos ng ganito si Shena. Paalala niya, Shena, matagal nang patay si James. Inimbestigahan ko ang pagkamatay niya. Hindi siya nag-iwan ng kahit isang soul sigil, kaya hindi siya maaaring muling magkatawang tao o makapasok sa dark world. Walang paraan na buhay siya. Ito ay dapat na pamamaraan ng unang universo. Huwag kang mahulog sa trick na ito. Nang marinig iyon, bumalik sa katinoan si Shena. Na-miss niya ng sobra si James. Kaya, nang lumitaw si James, nawala ang kanyang isip. Sa totoo lang, hindi ako buhay na nilalang mula sa primeval age of the 12th universe. Galing ako sa panahong ito. Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon ng 4 calamities of Earth. Ginamit ko ang time capsule para pumunta sa primeval age. Pumunta ako doon para hanapin si Thea. Nang marinig iyon, naunawaan ni Shena ang lahat. Hindi nakapagtataka na iba ang pakiramdam ni James kay Brianna. Ito pala ay may ganoong kwento sa likod nila. Sa malamig na boses, sinabi ni Zosha, "Emph. Ipagpatuloy ang paggawa ng mga kwento. Wala kang pruweba." Hindi rin lubusang naniwala si Shena kay James. Personal niyang hinanap siya at kinumpirma na siya ay namatay. Walang magawa si James. Pagkatapos, ilang path ang lumabas mula sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Nariyan ang 5 dakilang landas, elemental path, yin at yang path, dark path, at karma. Shena, dapat mong tandaan na tinulungan kitang lutisin ang dark power sa Callahan Residence. Naintindihan mo rin ang dark path dahil nakita mo ang curse inscription. Sa 12 universo, ako lang ang makakapaglinang ng napakaraming path seal. Nang marinig iyon, lubos na naniwala si Shena kay James. James, ikaw pala. Ito ay mahusay. Buhay ka. Agad siyang lumapit kay James at niyakap ito. Sa sandaling ito, hindi siya kumilos tulad ng Dark Lord. Mukha siyang nakakaawa na babae. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha at binasa ang mga balikat ni James. Niyakap din ni James si Shena, at ang mga kamay nito ay nasa bewang niya. Marahang inaliw niya ito, at sinabing, okay lang. Buhay pa ako. Marami kang pinaghirapan nitong mga nakaraang taon. Maraming powerhouses ang nanunood sa eksenang ito. Walang sino mang umasa na ang kahanga-hangang isinilang sa 12th universe ay mabubuhay, at walang sino man ang umaasa na ang makapangyarihang Lord of the Dark World ay magkakaroon ng koneksyon sa isang buhay na nilalang mula sa 12th universe. Kung ang ika-12 universo at ang madilim na mundo ay bumuo ng isang alyansa, hindi ba sila ay hindi magagapi? Nagulat din ang makapangyarihang Panginoon. Sabay buntong hininga niya. Hindi bababasa, ang buhay o kamatayang labanan ay hindi magsisimula. Naiwasan ng unang universo ang krisis ng pagkawasak dahil doon. Binitawan ni James si Shena. May mga bahid ng luha ang mukha ni Shena kaya nakakaawa siya. Ano naman si Brianna? Kamusta kayong dalawa? Hindi niya maiwasang magtanong. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kina James at Thea. Siyempre, kailangan kong bumawi para sa iyo. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, ipinahayag ni James ang kanyang iniisip. Sobra-sobra na ang ginawa ni Shena para sa kanya. Napakaraming epoch ang lumipas, ngunit naalala niyang maghiganti para sa kanya. Sinaktan pa niya ang 12th universe sa pagnanais na makipaglaban sa kanila. Hindi alam ni James kung paano siya gagantihan. At saka, naramdaman niya na may karma connection sa pagitan nila ni Shena. Kung tatanggihan niya ang kasal ngayon, mas maraming kawalan ng katiyakan ang lilito sa hinaharap. Nakatayo sa gilid, si Zosha ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Matagal na niyang kilala si Shena. Sa panahong ito, lumaki silang dalawa at naging makapangyarihan ang madilim na mundo. Alam niya ang tungkol kay Shena at may gusto ito kay James. Gayunpaman, patay na si James. Naniniwala si Zosha na makakalimutan ni Shena si James balang araw at makakasama niya ito. Gayunpaman, ang kinalabasan ay buhay pa si James at magkakaroon sila ng kasal. Shena, congratulations! Ngumiti ng mapait si Zosha. Ayaw niyang pakasalan ni Shena si James, pero gusto niyang maging masaya si Shena. Zosha, salamat.
Nakaramdam ng pasasalamat si Shena. Isang pasasalamat ang nagpalungkot kay Zosha, at halos umiyak siya. Pinipigilan pa niya ang kanyang mga luha. Napagdesisyonan na ang bagay na ito, kaya si Shena na lang ang kanyang mapapala. Masisisi na lang niya ang sarili niya dahil huli na niyang nakilala si Shena. Nang tumingin si Shena kay James, nagbago ang kanyang tingin, at tumingin siya sa pag-ibig. Kailan ang kasal? Masayang ngumiti si Shena at sinabing, magpapakasal muna tayo. After that, hahanapin natin si Brianna. Matapos masulyapan ng makapangyarihang Panginoon na nakatayo sa malayo, tumingin si James kay Shena at sinabing, hindi pa ngayon ang oras. Kapag pinagsama-sama ang 12 universo at napili ang Panginoon ng bagong universo, magdaraos kami ng kasalan pagkatapos na maging matatag ang bagong universo. Sige. Tumango si Shena at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, umuwi ka. Pagkatapos, tumingin siya kay Zosha at sinabing, Zosha, ibalik mo ang hukbo. Ikaw ang may kontrol sa Dark Army sa ngayon. Mananatili ako rito ng ilang oras. Mag-iingat ka. Nang walang sinabi pa, mabilis na umalis si Zosha kasama ang Dark Army. Pagkaalis ni Zosha, nagtanong si James, sino siya? Habang naglalakad, si Quanesha ay may nasasabik na ekspresyon. Hindi niya maiwasang sabihin, Guro, buhay ka pa. Ito ay mahusay. Ngumiti si James bago nagpalit ng anyo. Nagbago siya sa anyo ni 49. Ha! Nalaglag ang panga ni Quanesha. Nagulat ang mga nakapaligid na Panginoon ng mga universo at macrocosm ancestral gods. Ikaw pala. Sumigaw ang Lord of the Ninth Universe, James, 49 ka na. Ang iba pang mga Panginoon ng universo at ang macrocosm ancestral gods ay natigilan din. Walang inaasahan na ang 49, na tumalo sa lahat ng nasa chessboard ng langit at lupa, ay si James. Napangiti si James. Tama na. Ako ito. Nagbago siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa madilim na ekspresyon, lumakad ang makapangyarihang Panginoon at sinulyapan si Shena na may maingat na tingin. Hindi niya napigil ang sabihin, kailangan nating pag-usapan ang pagsasama-sama ng mga universo. Ito ang kapakanan ng 12 sansinukob at ng iluminado na mundo. Wala itong kinalaman sa Dark World. Sa pagtingin sa Omnipotent Lord, sinabi ni Shena, ako ay isang buhay na nilalang ng 12 universo. Hindi ako buhay na nilalang ng Dark World. Nilinang ko lamang ang madilim na daan gamit ang pagkakakilanlan ng isang nilalang na may buhay na mundo at naging Panginoon ng madilim na mundo. Kabilang sa 12 universo na pagsasama-samahin, nariyan ang 12 universo. So, paanong walang kinalaman sa akin? Hindi nais ng makapangyarihang Panginoon na masangkot si Shena sa pagsasama-sama, ngunit hindi niya mapabulaanan ang kanyang mga salita. Hindi niya alam ang gagawin. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap sa pagsasama-sama ng 12 sansinukob dahil gusto niyang maging Panginoon ng bagong sansinukob at makakuha ng sapat na pag-aalaga. Nais din niyang maghanda para sa paglampas sa 9th stage macrocosm ancestral god. Ngayon, mayroong 49 na si James, at isang makapangyarihang Dark Lord. Noong una, marami ng taga-suporta si James. Ngayong isa na sa kanila si Shena, paano lalaban ang Omnipotent Lord para sa Panginoon ng Sansinukob? Pag-usapan natin ang usapin ng pagsasama-sama sa susunod. Pagkatapos sabihin iyon, nawala sa lugar ang makapangyarihang Panginoon. Samantala, si James at ang iba pang mga powerhouse ay lumitaw sa Ancestral Holy Site. Noong una, nais ni James na bumili ng sapat na oras para sa mga nabubuhay na nilalang ng 12th Universe, kaya ang pagpapaliban ng talakayan ang gusto niya. Para sa kanya, ayos lang na ipagpaliban ito ng 3 hanggang 5 epoch. Kung ang 12 universo ay may oras na 3 hanggang 5 higit pang epoch, sa kasalukuyang sitwasyon ng 12 universo, isang malaking batch ng mga powerhouse ang isisilang. At saka, noong chessboard of heaven and earth, may naintindihan siya. Nakahanap siya ng paraan para patuloy na mapabuti ang kanyang mga path. Ang pamamaraan ay upang maunawaan ang higit pang mga landas hanggang sa sukdulan at maging macrocosm ancestral power, na umabot sa 9th stage macrocosm ancestral power. Matapos ilagay ang lahat ng naiintindihan niya sa bagong kapangyarihan,
tataas ang kanyang kapangyarihan at lalakas ang kanyang Chaos Path power. Hindi alam ni James kung anong cultivation rank ang kailangan niyang maabot para maituring na totoong Chaos Path. Halos alam niya na ang Chaos ay isang pag-iral na higit sa lahat. Kung ang kanyang kakayahan lamang ay umabot sa isang antas na maaaring dumurog sa isang 9th stage macrocosm ancestral god, maaari itong ituring na tunay na Chaos Path. Sa manor na tinitirhan ni James sa Ancestral Holy Site, si James at Shena ay nakaupo sa foyer at nag-uusap. Pinag-usapan nila ang lahat ng naranasan nila sa panahong ito. Sa sandaling ito, may ilang anino na pumasok sa looban. Ito ay si Salvatore, ang Panginoon ng ika-8 universo, Kallinikos, ang Panginoon ng ika-9 na universo, Yekaterina, ang Panginoon ng ika-10 universo, at Tomislav, ang Panginoon ng ika-11 universo. Bago pumasok si Kallinikos, isang tawa ang narinig. Haha, James, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Akala ko talaga namatay ka sa 13th universe. Naging napakalakas ka pa. Nang lumitaw si Kallinikos at ang iba pa, tumayo si James at tumawag. Pagbati, hindi na kailangan. Ikinaway ni Kallinikos ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging napaka-formal sa mundo ng paglilinang. Hindi ako karapat-dapat sa paggalang mo. Ang lakas ay naging hari. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Kahit ginagabayan noon ni Kallinikos si James, nalampasan siya ng kakayahan ni James. Kaya, hindi niya kayang bigyan ng respeto si James. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Pumasok ang ilang Panginoon ng universo, at inanyayahan sila ni James na maupo. Ang mga tingin ng mga Panginoon ay nakatuon kay Shena. Kay James, mas concerned sila kay Shena. Ano ang nangyayari? James, hindi mo ba ipapakilala sa amin itong magandang babae? Nakangiting tanong ni Kallinikos. Nag-alinlangan si James dahil hindi niya alam kung paano ipapakilala si Shena. Sa kabilang banda, palakaibigan si Shena sa sinabi niyang, ako si Shena Callahan. Ako ang asawa ni James. Si Shena ay isang taong naglakas loob na magmahal at mapot. Noong primeval age, nilinaw niya na mahal niya si James. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang pagkilala ni James. Ngayong natanggap na niya ang pagsang-ayon ni James, tinawag niya ang sarili bilang asawa ni James. Ngumiti si James habang tumatango. Dahil aprobado. 2/3 na niya si Shena, asawa niya ito. Nasaan si Thea? Naawa siya sa kanya. Maraming mga Panginoon ng universo ang nagtipon at nagsimulang makipag-chat. Tanong ni Kallinikos tungkol sa bagay ni James. James, anong nangyari? Noong ako ay nasa ika-13 universo, hindi ko man lang naramdaman ang pagsirit ng iyong kaluluwa. Paano ka nabuhay? Ipinaliwanag ni James, matagal na panahon na ang nakalipas, upang linangin ang madilim na landas, pinunit ko ang aking kaluluwa at pilit na pinagsama ang mga ito sa aking katawan. Sa labanang iyon, dumanas ng matinding pinsala ang katawan ko, at wala akong hininga. Kaya, hindi maramdaman ang aking soul aura at soul sigil. Noon, walang buhay sa katawan ko, kaya hindi mo maramdaman ang kaluluwa ko. Habang nakabaon ako sa ilalim ng lupa ng mahigit 10 panahon, unti-unting gumaling ang aking katawan, at unti-unting nagising ang aking kaluluwa. Nang marinig iyon, hindi naiwasang magtanong ni Yekaterina, anong landas ang iyong nililinang? Bakit hindi namin maramdaman ang iyong cultivation rank? Ang Panginoon ng ika-11 universo, si Tomislav, ay nagtanong din, saang rank ng cultivation ka? Sa pagharap sa mga tanong na ito, hindi nagtago si James sa kanila. Lantaran niyang sagot. Ang landas na aking nililinang ay isang landas na hindi kailanman lumitaw. Ang path na ito ay triangulated ng isang tao sa mas lumang henerasyon. Ang landas ay kilala bilang Chaos. Tungkol naman sa aking cultivation rank, pagkatapos kong linangin ang Chaos Path, wala na akong cultivation rank. Hindi masusukat ng nakaraang cultivation rank ang kakayahan ko.